Yo, isang magandang araw sa atin lahat dyan. May ganito ba kayong problema sa inyong mga computer? Tingnan ninyo itong file na ito. Ganito rin ba yung nangyayari sa inyo kapag dinelete ninyo yung folder na nakalagay sa inyong desktop or kung saan mang location ay itong lumalabas? Could not find this item. This is no longer located in this location. Verify the item's location and try again. Pag tinry again ninyo ay ganun pa rin ang problema. Well, yan ang ating gagawa ng solusyon for today's video. Ngunit bago ang lahat, kung di ka pa nakasubscribe, ay hit the subscribe button and notification bell. And syempre, subscribe ka rin po sa ating isang channel. Dito po tayo sa iMashPH, unang gumagawa ng mga tutorials. May mga benchmark po tayo dito at meron po tayong tutorials. Ngunit recently nga lang ay gumawa na po tayo ng ating panibagong channel, which is yung Pixel Guide PH nga, and may mga nauna ng upload dito kung saan hindi pa Pixel Guide PH ang ating inilagay na pangalan sa channel na to. Ito pong channel natin na ito ay para lamang sa mga tutorials and any related videos. Kung naghanap kayo ng ibang content at iba pang mga bagay ay punta po kayo sa iMashPH. Please support these two channels. And yun lang, tara simulan na natin ang solusyon sa problema na nakita natin kanina. Let's go! Welcome to Pixel Guide PH. So yun nga mga tol, ito po ang ating problema. Could not find this item. Tapos this is no longer located. Verify the item's location and try again. So kahit i-try again po natin ay ayaw po talaga. So madali lang po gawa ng paraan po yan. Though hindi po ito permanent solution, ito po ay makakatulong kung naipon na yung mga folders sa inyo or talagang naiinis na kayo at di nyo ma-delete. At as of now, ito po ang solusyon na alam ko at binabahagi ko lamang po sa inyo. So yun na nga, dahil hindi po natin ma-delete ito, ay una po natin gagawin ay pumunta po tayo sa Google and i-search po natin ang 7-zip. At kapag napunta na po kayo sa 7-zip ay ito na po ang inyong makikita sa kanilang homepage. Meron po tayong installer dito na .exe 64-bit. Ito po ay 1.5 MB lang. Kung 64-bit ang inyong computer ay ito po ang inyong i-install. Makikita po ninyo ang inyong mga OS information. Sa pinakamadaling paraan ay kung pumunta po kayo sa this PC o yung dati sa Windows ang tawag dito ay My Computer. Right click lang po kayo dito sa Open Space and Properties at makikita na po ninyo ang inyong system dito. So sa akin guys, nakalagay ay 64-bit. Tignan lang po ninyo sa inyo kung 64-bit ang nakalagay sa inyong system type and doon po kayo bumase kung ano ang ida-download nyo dito. Dahil meron pong 32-bit dito sa baba. So in my case, hindi ko na po siya ida-download dahil installed na ito sa akin, itong 7-zip. I-minimize po natin ito at once na naka-install na po ang ating mga 7-zip, actually pwede po kayong gumamit ng WinRAR at in my case, ang gamit ko po ay 7-zip. So, kung may folder kayo or may file kayo, actually ito po ay applicable sa mga folders, files at iba pa. Pwede nyo po yan subukan at hopefully ito po yung mga tulong sa inyo. So yun na nga, dahil di natin ma-delete, di pa rin natin siya guys ma-delete, right click po natin ang file or yung folder at hanapin po natin yung 7-zip. Tapos pindutin po ninyo yung add to archive. Then mag-open na po itong mga option dito. And wala po kayong gagalawin dito na ibang settings kundi itong delete files after compression. Check lang po ninyo yan at i-okay na ninyo. Kusa pong i-delete ni 7-zip yung folder or file na nilagay ninyo sa archive. And make sure po na alam po ninyo kung saan nakalagay yung result or yung archive or yung file na kinompress. In my case, ang location po ay nasa desktop lang po sa akin kaya madali ko lang mahanap. So yun na nga, huwag kalimutan i-check yung delete files after compression at makikita ninyo automatically i-delete niya na po yung file na yon. And syempre may iwan po na compression file at yun po yung ating i-delete na ulit and deleted na sila pareha. So makikita ninyo dito sa recycle bin po natin ay pwede na po nating i-empty yung recycle bin po natin. Okay, so nakita ninyo na delete po natin talaga. So ganun lang mga tol, ganun lang po kadali ang ating solusyon sa problema na iyon. Meron kayong question regarding this or meron kayong suggestion
suggestion ay huwag mahiya, comment down below lang. So yun lang guys, no, kung nakatulong sa iyo tong video na ito, support nyo naman po ako sa ating channel na IMOSPH at syempre dito sa ating channel na Pixel Guide PH. Kita ulit tayo sa susunod na video. Ingat kayo and God bless us all. Alright, God bless you. Watch my other video, subscribe for more, or visit my other channel.